Sa ating mundong kinagalawan, madalas ang nakikita ng tao ay ang hindi magaganda tungkol sa iba. Pero bakit nga ba ganun ang mundo natin ngayon? Kahit ilan pa ang magandang nagawa mo, makagawa ka lang ng kahit isang mali, sigurado yun na ang matatandaan nila sa iyo. Magandang gabi po sa mga listeners ng inyong channel. Hayaan niyo po sana na ibahagi ko ang kwento ng buhay ko na sigurado ay madaming makaka-relate dito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Pia. Bunso ako sa pamilya. Isa akong mabait at masunurin na anak. Yun ang palaging puri sa akin ng tao. Bukod dun ay matalino din daw ako at talented pa. Lumaki ako na ganon ang mga papuri sa akin ng tao. Tapon palagi kasi ako sa school. Hindi ako naglalakwatsa na katulad ng ibang kabataan. Kahit nga nung bata pa ako, ay hindi ako nakikipaglaro sa mga bata na gaya ko. Paaralan at bahay lang ako palagi. Pag nasa paaralan ako, ay nag-aaral ako. Pag sa bahay naman, ay nag-aaral pa din ako. Tutok talaga ako sa pag-aaral, kaya di nakapagtataka na ako palagi ang panlaban sa mga contest sa school namin. Palagi naman akong champion, kaya sikat ako sa school. Bukod pa dun, madami din akong sinalihan na ibang curricular activities, kaya ng dancing, singing at kung ano-ano pang club sa school. Hanggang sa mag-high school ako ay dala ko pa rin ang magandang puri sa akin ng tao. Madalas pa nga ay naririnig ko sa mga kaibigan ng mama ko sa tuwing nagpupunta ang mga ito sa amin. Mare, ang swerte mo sa anak mo na si Pia. Matalino na, maganda pa. Sabi ng isang kumare ni mama. Nako, sinabi mo pa, kaya nga pinagmamalaki ko lagi ang anak ko na yan eh. Mayabang na sabi naman ni mama. Kaya nga mare, sana di siya magaya sa ate niya. Maaga na buntis. Sabi ulit ng kumare ni mama. Naku Mars, wag na natin pag-usapan yan. Tara kumain na tayo. Pag-iiba ng usapan ni mama. Tama kayo ng dinig. Nabuntis ng maaga ang ate ko. Katulad ko din si ate noon na maganda din ang tingin ng mga tao sa kanya. Nagbago yun nang nasa kolehiyo na si ate at nabuntis nga ito ng boyfriend niya. Galit na galit ang mga magulang ko noon kay ate at alam ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila totally napapatawad si ate kasi talagang pinag-usapan ng lahat ang nangyari sa kanya sa school at pati din dito sa barangay namin. Inisip ng mga magulang ko na naging isang malaking kahihiyan nila si ate. Kaya simula nang mangyari yun kay ate, ay tinutukan talaga ako ng mga magulang ko. Hindi ako pinaglalaro nung bata ko. Hindi dahil ayaw ko at gusto ko mag-aral lang, kundi ayaw ng mga magulang ko. Hindi ako tumatanggap ng maniligaw. Hindi dahil ayoko at makakasagapa lang sa pag-aaral ko, kundi ayaw din ng mga magulang ko. Takot sila na magaya ko sa ate ko. Yun ang hindi alam ng mga tao. Akala nila ay perfect akong anak, pero ang totoo ay hindi. Hindi ko gustong maging perfect na anak o maging perfect sa paningin ng ibang tao. Gusto ko maging ako yung totoong ako. Pero ganun pa man, ayaw kong biguin ang mga magulang ko kahit napipilitan pa ako. Mabilis na lumipas ang mga taon ay nasa ika-4 na ako sa kolehiyo. Ako pa rin ang anak na perfect sa paningin ng mga magulang ko at ng ibang tao. Madalas pa nga ay kinaiingitan ako ng iba. Ganon din ang mga magulang ko. Pinagpuputi ko ang pag-aaral ko at candidate ako ngayon bilang summa cum laude. Kaya ang mga magulang ko ay todo pagmamalaki sa akin sa mga kakilala nila. Isang gabi, dumating ako galing school at nadatnan ko na may mga bisita ang mga magulang ko. Kaibigan daw nila ito galing sa Manila. O anak, nandyan ka na pala. Sabi ng mama ko na makita niya ako sa pinto. Kumare, kumpare,
Ito nga pala si Pia, ang aming summa cum laude. Pagmamalaki na sabi ni Papa. Si Papa hindi pa naman po sure yan. May second semester pa. Pagkontra ko naman kay Papa. Anak, hindi mo naman kami bibiguin, diba? Sabat naman ni Mama. Ngumiti na lang ako ng pilit bilang pagtugon. Nasaan na nga pala kapatid mo? Tanong naman ng kumare nila Mama sa akin. Sasagot sana ako pero si Papang nagsalita. Nako Mare, ayun, sinira ang buhay. Nabuntis ng maaga. Medyo inis na sabi ni Papa. O siya, wag na natin pag-usapan yun. Tara, kumain na tayo. Pag-iiba ng usapan. Ganun naman palagi ang mga magulang ko sa tuwing napag-uusapan si ate. Nang gabi nga na yun, habang kumakain kami, ay wala na ako narinig kundi puro papuri sa akin. Sa totoo lang, napapagod na din ako. Ayoko na magkunwari. Gusto ko mabuhay nang hindi nagpapanggap at iisipin ang sasabihin ng iba. Naisipan ko huminga kahit sandali. Tumakas ako ng gabi na yun. Tinawagan ko si Sean, ang boyfriend ko since first year college ako. Oo, may boyfriend ako. Lihim na karelasyon dahil ayaw ng mga magulang ko na mag-boyfriend ako. Mabuti na lang ay mahal talaga ako ni Sean kaya nakatagal siya sa ganitong setup namin. Hello babe, tara samahan mo ako mag-alis ng stress. Sabi ko dito. O bakit? Na-stress ka na naman ba sa mga magulang mo? Tanong nito sa akin. Mamaya ko nang sige ko kwento pag magkasama na tayo. Tugon ko sa kanya. Pinaba ko na ang tawag at agad na pumunta sa napag-usapan namin na lugar. Alam ni siya ng lahat, pati ang pinagdadaanan ko. Wala akong tinatago dito. Nagpunta kami sa isang bar ni Sean at doon nag-inuman. Bahala na kung mapapagalitan ako o kung ano ang iisipin ng iba na makakita sa akin. Ayoko na. Pagod na ako magpanggap ng isang tao na hindi naman talaga ako. Babe, dahan-dahan lang. Di ka naman marunong uminom, di ba? Pag-alala na sabi ni Sean sa akin. Okay lang ako, babe. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo na ako. Sabi ko na mahalata mo sa tono ng boses ko na may tama na ako ng alak. Paano mga magulang mo? Sigurado magagalit sila sa'yo. Sabi mo nito, hayaan mo sila? Wala na akong paki sa sasabihin nila. Sawa na akong sundin at intindihin sila. Sagot ko naman. Ininom ko ang lahat ng alak na kaya kong inumin. Si siya naman ay naghinay-hinay lang sa pag-inom. Kasi dapat may isang matira na matino sa amin. Nang lasing na ako ay nag-check-in kami ni Sean sa isang hotel para doon magpawala ng lasing. Hindi naman niya kasi ako pwede uwi sa kanila. Pero hindi lang pagpapahinga ang ginawa namin nun. Tama kayo nang iniisip ng gabi na yun. May nangyari sa amin ni Sean sa unang pagkakataon. Siguro ay dala na rin ang kalasingan ko at gulo ng isipan ko. Umuwi ako ng bahay ng madaling araw. Pero parang hindi naman nalaman nila mama na umalis ako. Handa na sana ako harapin ang galit nila noon. Dahil sa hindi naman nila nalaman na umalis ako, ay bumalik ulit ako sa aking pagpapanggap. Dumating ang aming last semester ay nalaman ko na buntis ako. Ang aming isang gabi na pag-iisang katawan ni Sean ay nagbunga. Napansin ko kasi na parang lumalaki na ang puson ko tapos hindi pa ako nagkakaroon ng buwanang dalaw. Agad akong bumuli ng pregnancy test. Nakalimang test yata ako pero iisa lang ang resulta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yun. Naisip ko na puntahan ng isang tao na alam kong alam ang gagawin dahil napagdaanan niya na ito. Si ate. Pinuntahan ko si ate sa bahay nila ng asawa niya. Ate, ate! Sigaw ko sa pinto nila habang kumakato. Agad na nagbukas ang pinto. Nang makita ko si ate, ay agad kong niyakap ito. O bakit bunso? May nangyari ba? Pag-aalala na tanong ni ate sa akin. Ate, may problema ako eh.
Hindi ko kasi alam kung ano gagawin ko. Tulungan mo ko. Naiiyak ko pa din na sabi. Bakit? Ano ba nangyari? Tanong muli ni ate. Buntis ako ate. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sigurado itatakwil din ako nila mama katulad ng ginawa nila sa'yo. Sabi ko. Niyakap ako nito. Sorry bunso ha. Alam ko na dahil sa akin kaya napilitan kang sundin ang lahat ng gusto ng mga magulang natin. Dahil sa akin, hinubog ka nila ng isang pagkatao na gusto nila. Pero wala na tayong magagawa dyan. Kailangan mo silang harapin. Kailangan nyo panindigan yan. Nandito lang si ate. Ahapang sabi nito. Kahit paano ay nakaipon naman ako ng lakas ng loob pagkatapos namin mag-usap ni ate. Pagkaalis ko sa bahay nila ate, ay dumiretso ako kay Sean upang sabihin ang kalagayan ko. Nagdesisyon kami na sabay namin sasabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Katulad ng inaasahan ko, ay galit na galit ang mga ito. Pinilayas nila ako at pinasama sa nakabuntis sa akin. Katulad ng ginawa nila kay ate nun, syempre, nalaman agad ng mga kapitbahay namin na buntis ako. Kung dati ay puro magagandang papuri ang naririnig ko tungkol sa akin, ngayon ay puro paninirang puri na. Bakit nga ba ganun ang tao? Kahit gumawa ka ng mabuti, may sasabihin sila. Gumawa ka naman ng masama, siguradong mas may masasabi sila. Bakit ganun? Minsan ako umuwi sa amin para kunin ang natira kong gamit. Paglabas ko ng bahay, ay kita ko na kumpol-kumpol ang mga kapitbahay ko na nagpupulong-bulungan pa. Ayan si Pia oh, akala mo kung sinong magaling. Katulad din pala siya ng ate niya. Magpapabuntis din pala ng maaga. Sayang ang buhay niya. Balita ko candidate pa naman siya ng summa cum laude. Rinig kong sabi ng isa kong kapitbahay. Sadya talagang pinarinig ito sa akin. Sasagutin ko sana na mali sila. Hindi porket maagang nagbuntis ay sira na agad ang buhay. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Ayoko makipagtalo sa ganong klaseng mga tao. Ngayon ay manager na ako sa isang kumpanya at isang proud mommy. Pagkapanganak ko noon ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pinatunayan ko sa kanila na hindi hadlang ang maagang pagkakaroon ng anak para maging matagumpay ka sa buhay. Isa pa nga na naging motivation ang anak mo para maging maayos ang buhay mo. Kasal na rin kami ni Sean ngayon at masaya sa aming buhay mag-asawa. Maswerte ako na may supportive at loving husband ako. Kami naman ng mga magulang ko ay maayos na rin. Natanggap na rin nila unti-unti ang nangyari sa amin ni ate. Nakita naman kasi nila na naging maayos ang buhay namin sa kabila ng nangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay naging inspirasyon ako sa mga kagaya ko na maagang naging ina. Huwag niyo isipin na kasiraan ng buhay niyo ang bata. Isipin niyo na isa siyang living proof na mahal ka ni Lord. Dahil hindi lahat ng babae binibiyayaan para maging isang ina. Kaya maswerte ka. Nasasayo pa rin naman kung paano mo ipagpapatuloy ang buhay mo at magiging kapalaran mo. Nagmamahal, Pia.